Maayong adlaw gid liwat mga kaabyanan kagaton nga mga kaupod nga manugpangabudlay, mga pastor, preachers, students of the Bible. Padayon kita sa aton pagtuon diri sa Preacher's Notes kag kabay pa man nga ang 9 minutes naton nga study maging pagpakamaayo sa tagsa kag isa sa inyo. Ginapasalamatan gid nako ng mahal nga Dios nga makahatag sini nga mga lessons kay man pati ako man nagatuon man mga kaabyanan kaupod ninyo. Ang aton nga punto subong sa 2 Timothy 2:15 sa aton lesson number 30. Ako mo number 30 na ini nga lesson by God's grace. Nga aton nga ginatun-an ang nahanungod sa Book of Hebrews. Nga sa di naging controversy kag hasta subong hindi ko maintindihan why nga biskan ng mga Bible believers nga claim that they are following the Apostle Paul, naga-doubt sang veracity sang paging writer ni Apostle Paul sang Book of Hebrews, mga excuses nga wala ini nagsugod sa ngalan ni Paul, and we're going to study about that. Pero this time, padayon kita sa aton nga pagtuon na nungod sang paghatag sang pag-ihibalo ni Apostol Pablo nga sa diin siya ang gingamit sang Dios, ginreveal sa iya sang Dios ang ini nga mystery sang church, which is nga ang Jew kag Gentiles maging body of Christ. Tandaan naton mga kaabyanan na si Apostol Pablo nagsiling nga may tatlo lang ka grupo sa pagtuon sa Biblia, no? And that is the Jew and the Gentiles and the Church of God. Now, si Apostle Paul naghambal sa 1 Corinthians chapter 15 nga amo ang ginatawag nga gospel, mga utod ko ng maayong balita. Now, by the way, na-notice ko nga mag-video gali sang Bible diri sa aton video do nagasuli, no? So pasensya ka mo kay kung tanawon ko sa akong video do naga-open ako sang Old Testament. But I am opening sa New Testament kag magabukas ako subong sang 1 Corinthians, no, chapter 15. Kay amo ni ang gospel nga ginahambal ni Apostol Pablo. Siling niya diri sa Bible, "Moreover, brethren, I declare unto you the gospel which I preach unto you." So inablang word nga I, no? Tandaan ninyo kung kasunod kamo sa akon nga program, we never disdain o ginabutang naton sa idalom nga level si Apostol Pablo. Ang aton lang ginakoreksyonan ng mga hypers nga nagatudlo Paul only, no? That is not accurate, mga utod ko. So siling ni Paul, "I declare unto you the gospel," ang maayong balita, "which I preach unto you," gin-preach siya ini sa taga-Corinthians, "which also you have received, and wherein you stand," ginatindugan ini sa mga tumulo, "by which also you are saved." So ini nga gospel makatag kaluwasan. Condition, if you keep in memory what I preach unto you, unless you have believed in vain. So kung nagtuo ka sa walay kapuslanan sini, wala mo gitagaan importansya, basi hindi ikaw masave. Siling ni Paul, "For I delivered unto you first of all," ina ang first of all nga na, ginatagaan ina meaning sang mga inila ni Bollinger, sang mga hyper-dispensationalist, nga kay Paul una lang gid, no? Si Paul lang gid ang pinaka-key sa pag-reveal sang atonement, sang redemption nga ginhuman sang Ginoo sa aton kabuhi, no? Siling niya, "how that Christ died for our sins according to the scriptures, and that he was buried, and that he rose again the third day according to the scriptures." Napakaklaro mga utod ko nga ang kaluwasan na base po sa the death, burial, and resurrection of the Lord Jesus Christ, kag in-explain ni Apostol Pablo sing maathag, no? Kagin pahakita sa tagsa kag isa ang pagkaimportante sang sina nga kamatuoran. Pero siling niya according to the scriptures. Oh, ano nga scripture ang ginatumod ni Paul? Kay pagambal niya nga that Christ died for our sins according to the scriptures. Ang available kay Apostle Paul, Old Testament scriptures. So maghinay-hinay kita nga hindi kita mag-hyper. We are, nagatuo kita nga si Paul, amo ang yabi sa knowledge kang understanding sa redemption program sa aton mahal nga Dios.
Pero hindi kita mag-chop-chop sang word of God nga maging wrongly dividing kita sang word of truth mga utod ko, no? So the gospel revealed to Paul is obviously hindi pareho sang gospel sang kingdom nga ginawali before the death, burial, and resurrection of the Lord Jesus Christ. Kag ini ang before sang death, burial, and resurrection of Jesus Christ, naintindihan ini sang mga apostles kag nila ni Pedro, no? Sang wala pa si Apostol Pablo. Ini nga truth nga the death, burial, and resurrection of the Lord Jesus Christ, of course, naga-differ ini sa gospel of the kingdom nga ang punteriya at that time na dunduman ninyo, Hudyo lamang. Okay? Hindi ka mo magkadto sa dalanon sa mga hinte, kundi kadto ka mo sa house of Israel. Mateo chapter 10. So, ang gospel of the grace of God ni Paul, amo ang revelation of the body of Christ composes of Jews and Gentiles. Ang nandiyan kaya subong kay kalabanan nagasiling nga tapos na ang Hudyo. Hindi po. Ang iba naman niya gani nagsiling na kami na ang nagbulos sa mga Jew. Bao grabe pagina. No? Tayo pagina kag tama ina kasala mga utod ko. No? So, ining Jew and Gentile nga composition nangin body of Christ by the faith of Christ and the faith in Christ. Sama na. Kay kalabanan, nagatudlo nga naluwas lang kita sa faith ni Christ. Nga daw wala naman kita yasang aton nga faith in response sa calling sang gospel. Tunaan naton ina sa padayon naton nga pagtuon. No? Now, si Paul nagsiling sa Galatians 1:6-9, I marvel that you are so soon removed from him that calleth you into the grace of Christ unto another gospel, which is not another, but there be some that troubled you and would pervert the gospel of Christ. But though we, dala ng mga apostles, or an angel from heaven, preach any other gospel unto you than that which we have preached unto you, let him be accursed. We, as we said before, so say I now again, if any man preach any other gospel unto you than that you have received, let him be accursed. Maskin anghel pa. Pero mga kaabyanan kag fellow preacher, sa the tribulation, may mag-preach nga angel. Lain man nga maayong balita. So kung sa yuron pa, sa aton dispensation subong, nga gina-explain ni Apostle Paul nga ang aton dispensation is about the death, burial, and resurrection of the Lord Jesus Christ, ang gospel is by grace through faith lang. Ang grasya sang Diyos covered na Genesis as to Revelation. Why na nagalain? Ang pahito lang ang naglain. Right now, ang kaluwasan naton is by grace through faith. Nga kita magsalig sa ginhimo ni Jesus Christ sa cross, kay amo to ang aton redemption. Ang aton justification is by His blood. Ang aton redemption sang aton nga corruptible body nga ni, paagi kay Kristo. Hindi po paagi sa religion. Religion could not clean you. Sacraments cannot forgive your sins. Only the blood of Jesus Christ can cleanse us from all sins. Tandaan ninyo, there is only one way to heaven. Nga kita magtuo that Christ died for our sins. He was buried para nga magpakita nga ang aton sala kaya niya patawaron. But He rose again the third day, according to the Scriptures. Kabay pa man ang Diyos mag-bless sa inyo, sundan naton ang aton pagtuon sa masunod naton nga pagpahayag. God bless us all. God bless.